Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ang bilis na naman talaga ng panahon. Nakalain mong ilang araw na lang magse-celebrate na naman tayo ng Pasko. Pero siguro po, konting tema tayo ng Christmas. At pagka-Christmas, excited tayo lahat. And sometimes, there's too much commercialism. Parang ang daming mga bagay na nakatuon tayo. Ano ba talaga yung naging dahilan ba't nagka-Pasko? Alam niyo po ba'y pakiramdam na brown out sa gabi? Yung ang dilim, nakakapanibago, nakakatakot. Pero kapag biglang bumalik yung kuryente, parang ang saya, di ba? May sigawan pa sa probinsya namin. Ganon din po sinasabi ng ating scripture today na sa gitna daw po ng dilim, mayroong liwanag na darating. Ang sabi po sa Mateo 4:16, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Yung passage po na to, part po siya ng propesiya na na-fulfill po ni Jesus. Ito pong prophecy na to, long way pa po. Hundreds of years. And yet, finulfill po ni Jesus. Yung pong mga tao daw po, is referring to people living in spiritual darkness. Ano po ibig sabihin nun? Para tong buhay na walang direksyon, parang laging nasa gabi. Pag kami kadiliman, may maraming uncertainty. Pag kadiliman, hindi mo alam ano darating, maraming takot. Hindi ka mapanatag. But then sabi sa verse, a light has dawned. May sumikat daw pong liwanag. Ang tanong, ano ba yung light na yan? Si Jesus mismo po yan. He is the light. Nung nag-step in po siya sa scene, He didn't just bring light, siya po ang liwanag. Hindi siya nagdala ng liwanag, siya mismo yung liwanag. I am the light of the world. Kung sino man sumunod sa akin will never walk in darkness. Pag tinignan po natin, si Jesus daw po yung nagbigay ng clarity, siya yung nagbigay ng pag-asa sa mga tao po na nawawala na ng pag-asa. Kaya i-expound pa po natin in the next few days. Kaibigan, isipin mo mga moment na pakiramdam mo parang nasa kadiliman ka. Nung na-receive mo yung report na bigla na lang stage 4 cancer ka, ni wala kang nararamdaman, tas ngayon stage 4 ka. Sa mga pagkakataon na umalis yung magulang mo o nanay, tatay mo naghiwalay, sa mga kadiliman ng buhay, dala ng financial na struggle, emotional, depression po, problema sa lahat, pamilya, financial burden, sa gitna ng shadow of death, si Jesus po nag-o-offer na liwanag. Hindi niya sinabing aalisin niya agad yung problema, pero sinabi niya tutulungan kanyang makita ang tamang daan sa gitna ng kadiliman po. So today, let's ask ourselves, are we willing to allow Jesus to be the light po sa buhay natin? Kung ikaw po'y namumuhay, lumalakad sa kadiliman, kung hindi mo pa siya sinusundan, may iba tayong sinusundan na baka fake yan o fake news na liwanag. Today is a good time to take that first step of faith, to follow Jesus because He is the light. Si Jesus lang po ang liwanag na hindi lang nagliliwanag sa ating daan, kundi nagbibigay din ng buhay at pag-asa sa ating landas. So, manalangin lang po tayo ngayon as we start our week. Siya po ang ating sundin, siya ang ating tuunan ng pansin upang ang kadiliman sa atin ay mapawi. Amen? So anong step mo today? Will you walk in His light or stay in darkness? Nasa atin po ang desisyon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil sa verse na binasa namin na ang mga tao na sa kadiliman ay nakakita, Lord, ng hope, ng liwanag. Ang mga tao na sa lilim ng kamatayan, ng kawalang pag-asa, nagkaroon, Lord, ng pag-asa. Kaya, Lord, ang pagdating mo is not about just giving gifts, singing Christmas carols. It's all about, Lord God, you giving us hope. Ang mundo ay walang pag-asa, ikaw ang nagbigay ng pag-asa. So salamat po, Panginoon. Ngayon ay sasariwain na naman namin sa araw ng Disyembre, sa buwan na to, ang araw ng Pasko. Panginoon, makita namin ang totoong reason for the season. At iyon ang pagdating mo, ikaw ang nagbigay ng liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus. Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.